Isang bayani ang pumasok upang iligtas ang isang maliit na batang babae mula sa pagkukumpulan ng isang kawon ng mga duwende at hindi niya maiwasang humanga sa kanyang katapangan. Makalipas ang ilang taon, si Lost, ang bayani, ay pumunta sa Adventurers Guild upang makipagsapalaran ng may isang babae na humingi sa kanya ng isang team-up. Ang ibang adventurer sa guild ay natulala sa aksyon ng dalaga. Nag-aalok ang batang babae na makipagtambol kay Lost pagkatapos makita ang kanyang karatula na humihiling ng mga recruit na sumali sa kanyang partido. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Narusina, sinabihan si Lost na siya ay isang bihasang martial artist habang si Lost ay nagpapakilala at sinabi sa kanya na siya ay isang manggagamot ngunit nagdududa pa rin siya sa kanyang kakayahan. Si Amherst, isang empleyado ng guild, ay biglang pinutol ang kanilang pag-uusap. Tinanong si Narusina kung alam niya ang pagkakakilanlan ni Lost. Ipinaalam niya sa kanya na si Lost ay isang incompetent na manggagamot na nakakaalam lamang ng mga pangunahing spell sa kabila ng paglaki bilang isang adventurer. Ipinaalam niya kay Narusina na ang Lost ay isang talunan dahil, sa kabila ng kanyang mga taon ng pagiging isang adventurer, hindi pa siya natututo ng anumang mga advanced na healing spells. Ipinaalam niya kay Narusina na si Lost ay na-kick out kamakailan sa dati niyang party dahil hindi siya makagamit ng detoxification spell para iligtas ang kanyang mga miyembro ng party. Alam ng lahat sa bayan ang tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Lost, na nagbibigay sa kanila ng dahilan upang huwag pansinin ang kanyang mga poster ng recruitment. Sinabi ni Amherst kay Narusina na mauubusan siya ng pera kung makikipagtambalan siya kay Lost dahil hindi siya nababayaran dahil hindi niya makumplito ang mga quests bilang healer. Ipinakita ni Narusina kay Amherst ang kanyang pitaka, tinitiyak sa kanya na magiging maayos siya dahil siya ay may kaya. Binalaan ni Amherst si Narusina na huwag maglakad-lakad na may dalang napakalaking bag ng pera dahil karamihan sa mga adventurer sa bayan ay mga gangster at bibiktimahin nila siya. Nagpapasalamat si Narusina kay Amherst para sa payo, ngunit nag-aalok si Amherst na tulungan siyang makapasok sa isang baguhan na party pagkatapos malaman na nagsimula siya bilang isang adventurer. Humingi si Amherst ng maliit na bayad sa pangangasiwa upang matulungan si Narusina na mamagitan sa proseso, ngunit tinanggihan siya ni Narusina dahil nakatakda siyang makipagtambol kay Lost. Hindi maintindihan ni Amherst kung bakit desidido si Narahena na makipagtambol kay Lost, ngunit ipinag-uutos niya na ibigay niya sa kanila ang isang form ng aplikasyon para sa partido, na sinasabi sa kanila na panatilihin itong madaling gamitin upang palagi silang sumangguni dito sakaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Habang pinupunan ni Lost ang form, patuloy siyang hinahangaan ni Narahena. Natutuwa na sa wakas ay nakilala niya ang kanyang bayani mula sa nakaraan. Hiniling ni Lost sa kanya na isulat ang kanyang pangalan sa form at malugod niyang ginawa yon. Pagkatapos nilang punan ang form, hiningi ni Amherst ang bayad sa pangangasiwa mula kay Lost, na atubiling kumuha ng pera mula sa kanyang maliit na supot ng barya. Malugod na tinanggap ni Amherst ang bayad dahil nasa sabik si Narahena na makasama ang kanyang bayani. Umalis sila sa guild habang tinatalakay ni Lost ang mga detalye ng Marmot Labyrinth. Wala pang nakakatuklas sa pinakamalalim na bahagi nito, kaya walang impormasyon tungkol sa uri ng halimaw ang Master of the Labyrinth. Maraming mga adventurer ang nag-usisa tungkol sa labyrinth, na ginagawang ang Marmot ang pinakamalaking lungsod. Habang papunta sila sa labyrinth, iniisip ni Narusina kung qualified ba sila na tuklasin ito mula noong sila ay bagong bumuo ng isang party. Isinalaysay nito ang babala ni Amherst na nagsasabi sa kanila na maaari lamang nilang tuklasin ang mga damuhan sa kanluran dahil baguhan pa lang si Narusina. Alam ni Lost na makatwiran ang payo ni Amherst dahil ang mga halimaw sa damuhan sa kanluran ay ang pinakamahina kumpara sa iba pang mga lokasyon sa paligid ng lungsod. Ito ay isang angkop na lugar para sa mga nagsisimula upang simulan ang kanilang pakikipagsapalaran, ngunit sinabi ni Lost sa Narahena na ang damuhan ay napakalaking kaya't ang mga halimaw ay bihirang lumitaw. Sinabi niya sa kanya na mayroong higit pang mga halimaw sa labyrinth, na tinitiyak sa kanya na hindi sila masasaktan hanggat hindi sila nakikipagsapalaran ng malalim dito. Ang mga pagtitiyak ni Lost ay nakumbinsi si Narahena na dumating sila sa labyrinth entrance at papasok na sana nang putulin ni Narahena si Lost. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang manguna dahil siya ay isang martial artist at siya ay isang manggagamot. Si Lost ay sumang-ayon sa kanya dahil gumawa siya ng isang lohikal na mungkahi. Si Narahena ang nangunguna sa daan at si Lost ay sumusunod sa kanyang likuran, na nagmamasid sa kanyang kabataang sigasig. Pumasok sila sa labyrinth at kahit na natutuwa si Lost na si Narahena ay masigla, iniisip niya kung ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay tumutugma sa kanyang sigasig. Bigla silang nakatagpo ng mga halimaw sa labyrinth at agad silang ibinaba ni Narahena.
Napakadali niyang pinabagsak ang mga duwende, sinusubukang ipakita ang kanyang lakas para mapabilib si Lost na pumupuri sa kanya sa pagiging malakas. Masayang tinanggap ni Neruhena ang kanyang mga papuri, natutuwang maging kapaki-pakinabang sa kanyang bayani. Ang mga halimaw ay naghulog ng isang item na nawala at ipinakita sa Neruhena. Sinabi niya sa kanyang mga adventurer na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga patak ng halimaw na parang magic stone sa guild. Nagtataka si Neruhena kung bakit napakahalaga ng magic stone sa guild at sinabi niya sa kanya na ginagamit nila ang magic na naninirahan sa magic stone. Tinukso ni Lost si Neruhena dahil sa kaunting kaalaman tungkol sa pakikipagsapalaran sa kabila ng pag-aangkin na isang adventurer. Inamin ni Neruhena na hindi siya masyadong magaling sa pag-aaral dahil mas gusto niyang magkaroon ng praktikal na diskarte. Pinagsama-sama nila ang mga mahiwagang bato at nagtataka si Neruhena kung magkano ang makukuha niya sa pagbebenta nito. Ngunit sinabi ni Lost sa kanya na hindi gaanong mahalaga ang mga ito dahil mga patak sila ng mga duwende. Sinabi niya sa kanya na ang tanging paraan upang makakuha ng mas mahahalagang bato ay ang talunin ang mas malalakas na halimaw sa labyrinth. Nakontento si Lost sa mga patak na nakuha nila dahil sapat na iyon para bayaran ang mga bayarin para sa araw na iyon. Tinanong niya si Neruhena kung gusto niyang tuklasin pa ang labyrinth at masigasig siyang sumagot, na sinasabi sa kanya na gusto niyang pumunta pa. Nangangako siyang paprotektahan siya sa isang emergency, tinitiyak sa kanya na walang pinsalang darating sa kanya. Ang kanyang sagot ay nakakumbinsi kay Lost kaya patuloy nilang ginalugad ang labyrinth. Naglalakad sila sa labyrinth corridor nang biglang hilahin ni Lost si Neruhena pabalik. Nagulat si Neruhena kaya nagtaka siya kung ano ang nangyari kaya nawala ang mga puntos sa labyrinth floor. Ipinakita niya na ang sahig ay nabubutrap at si Neruhena ay humanga na nalaman niyang ito ay isang bitag. Itinuro niya na iba ang kulay ng sahig at sinabi sa kanya ni Neruhena na hindi niya napansin. Nagtataka siya kung paano nakahanap ng bitag ang isang manggagamot na dapat ay trabaho ng isang magnanakaw at sinabi sa kanya ni Lost na ito ay mula sa karanasang nakuha niya sa mahabang panahon. Patuloy nilang ginalugad ang labyrinth at yumuyuko upang maiwasang makita ng isang nagpapatrulyang half-orc. Nagtataka si Lost kung bakit nasa upper level ng labyrinth ang isang mid-level monster dahil hindi pangkaraniwan ang pagpapakita nila doon. Iminumungkahi ni Neruhena na tumalikod sila at tumakas dahil natalo sila ng halimaw ngunit tiniyak ni Lost na magkakaroon sila ng pagkakataon laban dito kung magsasama sila ng puwersa. Pumayag si Neruhena na labanan ang halimaw kaya lumabas sila upang harapin ito. Sinugod ni Neruhena ang halimaw na umindayog sa kanya ngunit umiwas ito. Tumalon siya sa hangin at sinipa ang halimaw, na sumakit ang kanyang mga binti dahil parang brick wall ang balat ng halimaw. Itinaas ng halimaw ang club nito para umatake muli at sinamantala ng Neruhena ang mabagal nitong paggalaw. Iniiwasan niya ang pag-atake ng halimaw ngunit naabala siya ng ilang lumilipad na mga labi na kumakamot sa kanya. Muling umatake ang halimaw at hinaranggan niya ito sa tamang oras upang maiwasang magkaroon ng pinsala ngunit na-corner siya ng halimaw. Ang mga pag-atake ng halimaw ay muling iniinda ang club nito. Tiyak na makakakuha ito ng garantisadong hit at tinanggap ni Neruhena ang kanyang pagkatalo ngunit nawala ang hakbang upang iligtas siya. Tinalo ni Lost ang halimaw gamit ang kanyang espada, na nag-trigger ng mga alaala noong iniligtas niya ito ilang taon na ang nakararaan. Nagtataka si Neruhena kung ang Lost ay isang manggagamot lamang at sinabi sa kanya na marami pa siyang nakuhang kakayahan dahil matagal na siyang adventurer. Humanga si Neruhena sa kanyang iba't ibang kakayahan ngunit biglang napansin ni Lost na siya ay nasugatan. Sinabihan siya ni Neruhena na huwag mag-alala tungkol dito dahil ito ay isang gasgas na gagaling ng hindi oras ngunit sinabi ni Lost sa kanya kahit na ang pinakamaliit na gasgas ay nangangailangan ng tamang paggamot. Inaalagaan niya ang kanyang sugat, agad itong ginagamot. Pumunta sila para sa pagbagsak mula sa half-orc at humanga si Neruhena sa kung gaano kalaki ang magic stone ng halimaw kumpara sa mga duwende. Lost is glad ang magic stone ay kukuha ng magandang presyo dahil mayroon itong mataas na magic content. Tinanong niya si Neruhena kung ano ang gusto niyang gawin sa susunod, na nagmumungkahi na bumalik sila dahil nakakuha sila ng napakaraming magic stone ngunit sinabi sa kanya ni Neruhena na kaya pa rin niyang lumaban. Nagpasya silang magpatuloy sa pangangaso ng mga halimaw habang ang Neruhena ay pumuputok pa rin sa enerhiya. Pagkatapos ng kanilang paggalugad, bumalik sila sa guild na may dalang mga magic stone at nagulat si Amherst na natalo nila ang napakaraming halimaw sa loob lamang ng kalahating araw. Napagtanto niya na dinala ni Lost si Neruhena sa labyrinth sa halip na dalhin siya sa damuhan gaya ng iminungkahi. Pinagalitan niya si Lost dahil dinala niya si Neruhena sa gitnang antas ng labyrinth dahil ito lang ang paraan para makakuha ng half-orc magic stone ngunit sinabi sa kanya ni Lost na na-explore lang nila ang mga upper level.
Inalalayan siya ni Ruhena, at sinabi kay Amherst na hindi siya pinayagan ni Lost na galugarin ang labyrinth ng higit pa kaysa sa itaas na antas sa kabila ng paggigiit dito. Kumbinsido si Amherst na inosente si Lost kaya malugod niyang tinanggap ang mga Magic Stone at tuwang-tuwang pumunta sa likod para ayusin ang kanilang bayad. Nagtataka si Ruhena kung bakit tuwang-tuwa si Amherst at sinabi ni Lost sa kanya na ang mga empleyado ng guild ay makakakuha ng sahod kapag ibinalik nila ang mga Magic Stone na ibinalik ng mga adventurer na kanilang pananagutan. Kinakausap ng sweet ni Amherst si Ruhena na magsikap na makakuha ng mas maraming Magic Stones para palagi silang makakuha ng sahod sa guild. Ibinigay niya kay Lost ang kanilang bayad at nagulat si Lost sa kung magkano ang nakukuha nila mula sa isang ekspedisyon. Si Lost ay hindi pa rin makapaniwala na nakakakuha siya ng napakaraming pera mula sa mga Magic Stones dahil ang bayad ay 10 beses kaysa sa kanyang nagawa kahit nahatiin niya ito sa kalahati at ibigay kay Ruhena ang kanyang bahagi. Biglang sumagi sa isip niya na niloko siya ng husto ng dati niyang partido. Itinuro ito ni Amherst kay Ruhena, na galit, na nagpapaalala kay Amherst na dapat siyang tumulong sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa pananalapi sa pagitan ng mga miyembro ng partido. Sinabi sa kanya ni Amherst na maaari silang makialam kung magbabayad si Lost ng bayad ngunit nagpasya si Lost na hayaan ang mga bagay dahil mayroon na siyang bagong party. Nagpasya siyang kalimutan ang nakaraan at tumuon sa kanyang bagong partido. Umalis sila sa guild pero gwapo. Ang guild master ay lumabas sa kanyang silid at tahimik na nagmamasid sa kanilang pag-alis. Si Amherst ay tuwang-tuwang nag-imbentaryo ng mga mahiwagang bato sa kanyang pag-aari nang biglang pumasok si Handsome sa kanya. Tinanong niya siya kung tinulungan niya si Lost na makahanap ng bagong party at sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring makipag-sweet talk sa sinuman para makipagtambol kay Lost dahil alam ng lahat na siya ay isang manloloko. Ipinaalam niya sa kanya na nagpasya si Ruhena na makipagtulungan kay Lost dahil naramdaman niya ang isang espesyal na koneksyon sa kanya. Nakakuha si Handsome ng paglalarawan kay Rusina mula sa Amherst at iniwan siya sa kanyang mga Magic Stones. Pumasok sina Amherst at Rusina sa isang inn at binati sila ng waiter. Kinilala ng waiter si Ruhena bilang bagong miyembro ng partido ni Lost at nagulat si Lost na kumalat na sa buong lungsod ang balita tungkol sa partnership nila ni Ruhena. Sinabi sa kanya ng waiter na nagulat ang lahat na ang isang taong walang kakayahan na tulad niya ay nakakuha ng bagong miyembro ng partido. Ipinagkibit-balikat ni Lost ang suntok sa kanyang reputasyon at nagpareserba para sa hapunan at isang silid. Si Mary, ang may-ari ng inn, ay nagtanong sa kanila kung sila ay magsasalo sa isang silid at inaasahan ni Ruhena na makibahagi sa isang silid kasama si Lost, ngunit sinira niya ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng paggawa ng reserbasyon para sa dalawang silid. Kinahain sila ni Mary ng hapunan bago sila pinapunta sa kanilang silid at nagpasalamat si Lost sa kanyang serbisyo. Pumasok sila sa kani-kanilang kwarto pagkatapos magpalitan ng good nights at humiga si Ruhena sa kanyang kama. Naalala ni Ruhena noong iniligtas siya ni Lost noong mas bata pa siya. Matapos pagalingin ni Lost ang kanyang mga sugat, nanumpa si Ruhena na magiging isang adventurer tulad niya at protektahan siya sa hinaharap. Mula sa araw na iyon, nagsanay siya upang maging isang adventurer, naghihintay sa araw na kakailanganin niya muli ang Lost. Agad siyang naglakbay sa lungsod pagkatapos marinig na si Lost ay pinalayas sa kanyang nakaraang partido upang makagawa siya ng isang partido kasama niya. Kontento na siya sa mga nangyari at kahit na masaya siya na nakabuo sila ng party at natalo ang mga halimaw ng magkasama, nadismaya siya na hindi siya nakilala ni Lost. Napag-alaman niyang hindi siya makilala ni Lost dahil nagbago ang kanyang pisikal na anyo mula noong una niyang nakilala si Lost ilang taon na ang nakalilipas. Napagtanto niya na hindi kailangan ni Lost ang tulong niya dahil naging mas malakas siya kaysa sa una nilang pagkikita, na ikinalulungkot niya. Umikit siya mula sa kanyang paghihirap at hinihikayat ang kanyang sarili na ipagpatuloy ang napagpasyahan niyang gawin. Binago niya ang kanyang revolve upang protektahan ang Lost, anuman ang halaga. Ayaw niyang mag-conclude na pumunta siya sa lungsod ng walang bayad kaya itinago niya ang kanyang mga pagdududa. Naghahanda na siyang matulog ngunit may bumabagabag sa kanya. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit iniisip ng mga taong bayan na si Lost ay walang kakayahan sa kabila ng kanyang napakalakas na lakas.